Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports o ang balitang business. Sinabi ng Department of Energy o DOE na dapat maging handa pagkatapos ng pag-rollback ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil posibleng tumaas muli ito bunsod ng malamig na panahon. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, palapit na tayo sa malamig na panahon na kaakibat nito ang pagtaas ng presyo ng krudo pero sana mayroong mga external factors kamukha ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia ay humupa na. Ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo ay naputol nitong Martes kung saan inanunsyo ng mga kumpanya ng langis na magkakaroon ng konting pagbawas sa presyo nito ngayong linggo. Nitong Lunes, inanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pagbawas ng 20 sentimo sa kada litro ng gasolina at diesel at 50 sentimong tapyas sa presyo ng kerosene kada litro. Bago ang rollback, 11 sunod-sunod na linggong tumaas ang presyo ng diesel at kerosene habang 10 linggong sunod-sunod naman sa gasolina. Payo naman ni Lotilla na iwasan ang mga hindi importanteng biyahe at gumamit ng mga pampublikong sasakyan para makatipid. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng World Bank na naghahanap ang Pilipinas ng karagdagan para sa Digital Transformation Development Loan sa $600 milyong mula sa $400 milyong. Pakay ng loan ay suportahan ng mga reforma ng gobyerno para magkaroon ng mas malaking digital technology adoption sa pamamagitan ng pagpapabuti ng digital transformation ng gobyerno at mga polisiya ng digital infrastructure, pati na rin ang mga pagpapalawak ng financial inclusion sa pamamagitan ng digital finance at pagpapalakas ng negosyo sa digital services. Nitong Marso, sinabi ng World Bank na unang naghahanap ng $400 milyong ang Pilipinas para sa digitalization program. Popondahan ng loan ang mga programa na magpapaganda ng digital government service delivery at pro-competition infrastructure policy. Mapalawak ang financial inclusion sa pamamagitan ng digital finance at mapalakas ang paglago ng negosyo sa digital services. Noong Marso taong 2022, ang World Bank ay ang ikatlong international funding institution na pinagmumulan ng Official Development Assistance o ODA kung saan umabot ito ng 23.38% ng kabuoang utang ng Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinitignan ng Securities and Exchange Commission o SEC na palawigin pa ang deadline ng kanilang amnesty program lampas pa ng Setyembre 30. Una nang pinalawig ng SEC ang amnesty program sa Setyembre 30 mula sa orihinal na deadline na Hunyo 30. Sinabi ni SEC Chairperson Emilio Aquino na posibleng palawigin ng NBank ang deadline pero sa mas maiksing panahon at hindi sa katulad ng unang extension na umabot ng 3 buwan. Ayon kay Aquino, ang pinag-iisipang extension ay makakatulong sa SEC na makakolekta ng karagdagang datos para matulungan ang ahensya na makakuha ng mas magandang pagsusuri at pamamahala. Ang amnesty program ng SEC ay sinimulan noong Marso para mahikayat ang mga kumpanya na mag-file ng kanilang mga General Information Sheet, Annual Financial Statements at non-compliance sa Memorandum Circular No. 28 Series of 2020 nang wala o mas mababang multa o parusa.
Sa ilalim ng amnesty program, ang mga non-compliant na korporasyon ay magbabayad lamang ng 5,000 pisong multa para sa hindi pag-file ng kanilang annual report kahit ilang taon man ito lumagpas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.